Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Huling araw ng pasok sa ilang opisina at eskwela bago ang Long Undas Weekend. Inaasahang magsisimula na rin ang dagsa ng biyahero at bibisita sa mga sementeryo. Nakabantay ang GMA Integrated News para sa pinakasariwang balita. Nasa Manila North Cemetery si Darlene Kai. Sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange naman ang binabantayan ni Oscar Oida, habang nasa Batangas Port naman si Tina Pangaliban Perez. Unahin na po natin kamustahin ang sitwasyon sa Manila North Cemetery na libo-libo na ang dumalaw sa puntod ng mga yumaong ngayong araw. Dahil dyan, mahigpit na ang seguridad na ipinatutupad doon at may ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Rafi, mahigit 10,000 tao na yung dumadalaw rito simula kaninang umaga ayon mismo sa pamunuan ng Manila North Cemetery. Marami kasi yung maagang pumupunta rito para umiwas sa lalong pagdagsa ng mga tao simula bukas. Maluwag pa ang Manila North Cemetery pero tuloy-tuloy ang dating ng mga tao. Ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery, inaasahang mahigit 50,000 ang mga taong pupunta rito ngayong araw. Sila ang mga maagang dadalaw at pinipiling hindi makisabay sa karamihan ng mga pupunta bukas, bisperas hanggang sa mismong araw ng undas. Mahigpit ang seguridad dito sa sementeryo. Iniinspeksyon ang gamit ng mga pumapasok. Nakapwesto rin ang mga pulis, kawani ng BFP at iba pang kawani ng LGU sa palibot ng sementeryo. Sa bungad ng sementeryo ay may puntod finder na nilalapitan ng mga dadalaw na hindi mahanap ang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Mayroon ding libreng sakay at mayroon ding desk kung saan pwedeng paglagyan ng tag o palagyan ng tag ang mga bata. Si Lolita, pinalagyan ng tag ang 5 taong gulang na anak. Unang beses niya raw magsama ng anak o bata rito sa sementeryo dahil noong mga nakaraang taon ay may pasok pa sila sa eskwela. Sina Dina at Jefferson naman, inagahan ang pagdalaw rito para hindi na ma-traffic at makisabay sa mas maraming pupunta bukas at sa darating na weekend. Para po kapag nawala siya, meron po siyang contact number, babalik po siya sa amin. Kaya ngayon maganda yung taimtim natin, makikita ang magulang natin, yung mga mahal natin sa buhay, ng mga namayapa. Kaya maaga po kami. Kahit pa paano wala na sila dito sa mundo na to, yung mga alaala at yung mga nakalipas po na pagsasamahan, hindi po dapat kinalilimutan. Connie, Rafi, sa mga oras na ito ay kasalukuyang nag-iinspeksyon ng NCRPO at Manila Police District sa pangunguna ni Police Major General Anthony Abirin. At anumang oras ay darating na rin dito si Manila Mayor Isko Moreno para din mag-ikot at mag-inspeksyon at siguruhing handang-handa na ang sementeryo para sa lalong pagdagsa ng mga tao bukas. Yan ang latest mula rito sa Manila North Cemetery. Balik sa inyo. Maraming salamat, Darlene Kai. May bagong low pressure area na binabantayan sa Pacific Ocean. Ngayon pong Long Undas Weekend pa man din. Namataan po yan ng Pag-asa 2,025 kilometers sa silangan ng Southern Mindanao. Mababa ang tsansa nito maging bagyo sa ngayon, pero posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa araw ng Linggo o kaya sa Lunes. Wala pang direktang epekto sa bansa ang nasabing LPA. Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang magpapaulan ngayong Huwebes sa may Visayas, Mindanao at ilang panig ng Southern Luzon. Bukod po sa lamig ng panahon, may ulan ding dala ang hanging amihan sa Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Uulanin naman dahil sa shear line tayo rito sa Metro Manila, Calabarzon, Aurora at Isabela. Mas makakaasa sa maayos na panahon ang nalalabing bahagi ng Luzon pero posible pa rin ang mga local thunderstorm. Ngayong Huwebes, mataas po ang tsansa ng ulan sa Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao ayon sa Pag-asa. Mas makakaasa sa maayos na panahon ang Baguio City, pero posible pa rin po ang mahinang ulan o kaya'y local thunderstorm. Sa Long Undas Weekend, asahang maayos ang panahon dito sa NCR at Baguio. Pero yun nga po, posible pa rin ang mahinang ulan o kaya'y local thunderstorm. Higit na uulanin pa rin ang Metro Cebu ngayong hanggang sa Sabado. Mataas din muli ang tsansa ng ulan sa Metro Davao ngayon at bukas.
Kabilang sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa mga inirekomenda ng ICI na kasuhan ng Ombudsman kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Balita hatid ni Joseph Morong. 6 na personalidad ang tinukoy sa bagong interim report ng Independent Commission for Infrastructure na inihain nila sa Office of the Ombudsman. Alegasyon ng ICI na nakipagsabuatan umano sila sa mga kontraktor at grupo ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara para kumbra ng kickback mula sa national budget sa pamamagitan ng mga proyektong pang-infrastruktura. Ang mga inirekomendang kaso ng ICI base sa mga testimonya ni dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara at mga assistant engineer na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza tungkol sa mga manumalyang flood control projects sa Bulacan. 2 senador ang pinangalanan sa report, sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva na inirekomendang kasuhan ng plunder, graft, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Ayon sa ICI, kinausap umano ni Estrada si Alcantara at sinabing may 355 million pesos siyang alokasyon para sa mga flood control project. Sagot ni Estrada, wala siyang tinanggap na anumang pondong nakalaan para sa flood control. Batay lamang daw sa sabi-sabi ang mga paratang laban sa kanya. Lilinisin daw ni Estrada ang kanyang pangalan at handa siyang dumaan sa anumang proseso ng batas. Si Villanueva naman binigyan daw ng 600 million pesos na halaga ng mga flood control project at 25% nito o 150 million ay personal na ibinigay ni Alcantara sa isang peng na nagtatrabaho umano kay Villanueva. Ayon kay Villanueva, pag-aaralan ng mga abogado niya ang basehan ng pagkakasama niya sa report. Hihintayin daw niya ang susunod na hakbang ng ombudsman. Giit ng senador, siya mismo nagsiwala tungkol sa flood control projects na hindi na ipatupad. Parehong mga kaso ang inirekomenda ng ICI laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co. Ayon sa ICI, naging proponent umano si Co ng abot sa 35 billion pesos na halaga ng lampas 400 na mga flood control projects sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025, galing sa mga proyektong inilista ni Alcantara. 20 to 25% ang hiningi umanong kickback ni Co. Sinisikap naming makuha ang kanyang panig. Dawit din sa rekomendasyon ng ICI si dating Caloocan 2nd District Representative Mitzi Kahayon Uy. Noong 2022, 411 million pesos umano ng mga proyekto ang naaprubahan mula sa kanyang insertion sa GAA. 10% ang hiningi umano niyang kickback. Inirekomenda ring kasuhan ng Ombudsman si COA Commissioner Mario Lipana at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon sa ICI, si Bernardo ang tumulong kay Alcantara na maging district engineer. Proponent umano si Bernardo ng mga proyektong aabot sa halagang 1.065 billion pesos. Ang rekomendasyon ng ICI sasailalim sa preliminary investigation ng Ombudsman. But basically, many of them are ripe for the picking or ripe for action already, at least for PI. It means that most of the fact-finding has been done already by the ICI, or sometimes the fact-finding was done by the DOJ, and which makes the facts already vetted or validated already by the respective offices. Mas mabilis. And we expect to be filing cases soon. Ayon naman sa Civil Aviation Authority of the Philippines, wala na sa Pilipinas ang 3 sa mga air asset na konektado kay Co. Kabilang dito ang 2 Agusta Westland helicopters na lumipad pa Kota Kinabalu, Malaysia noong August 20 at September 11. Ang Gulfstream aircraft naman nasa Singapore na simula noong August 16. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, alam naman natin na merong mga assets na nawala na sa bansa. Pero ang kagandahan is kahit nawala sila sa bansa, dahil hindi na sila pwedeng i-deregister sa ating CAAP, hindi sila maibebenta. Kahit nasaan pa sila, Singapore, Malaysia, at magiging subject na sila ngayon ng future forfeiture cases na ipa-file ng national government. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon ni Senador Jinggoy Estrada sa mga kaso niyang may kaugnayan sa Priority Development Assistance Fund o PDAF scam. Sa petisyon, Estrada, ipinunto niyang naabsuelto na siya ng Sandigan Bayan sa kasong plunder. Kaya dapat wala na siyang kinakaharap na kasong graft. Dapat daw ituring itong deemed absorbed o kasama ng nasaklaw alinsunod sa anti-graft and corrupt practices.
or corruption practices. Ayon po sa Supreme Court on Bank, hindi sakop ng absorption principle ang graft at plunder. Exemption lamang daw riyan ay kung ang inihablang government official ang parehong nakatatanggap at nagbibigay ng hindi naaangkop na benepisyo. Dahil dyan, pwede pa ring ituloy ang paglilitis sa kasong graft kahit napawalang sala na siya sa plunder. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Estrada. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang motorcycle rider at kanyang angkas nang madisgrasya sila sa Tuba, Benguet. Chris, paano ang naging rason ng pagkakaaksidente? Connie, nahulog sila sa bangin sa kurbadang bahagi ng Asin Road sa Barangay Tadyangan. Base sa investigasyon, papuntang La Union ang dalawa nang mawala ng kontrol ang rider sa kanyang motor. Doon na sila nahulog sa bangin at dumiretso sa isang sapa. Nirespondihan sila ng mga taga-barangay, pati mga pulis at bumbero. Inimbestigahan pa ang insidente. Problema naman ngayon sa isang sementeryo dito sa Dagupan, Pangasinan ng pagbaha sa ilang puntod. Dahil dyan, maagang nagpalinis ang ilang bumisita sa Bunuan Bukig Cemetery para tanggalin ang mga putik at matataas na damo sa mga puntod. Ang mga bibisita nakasuot ng bota dahil sa baha. Para may madaanan, pinagsama-sama ng mga naglilinis ang mga naputol na talahib sa pinatungan ng sandbag. Sinusubukan pang kunan ng pahayagang pamunuan ng sementeryo ukol sa pagbaha. Maaga na rin bumisita ang ilang mag-anak sa Catholic Cemetery sa Samal, Bataan. Ang ilan naglinis at nagtayo ng mga tolda para panangga sa sikat ng araw. Puspusan na rin ang pagsasaayos at paglilinis sa mga puntod sa Cabanatuan City Public Cemetery sa Nueva Ecija. Nagsimula na kasi ang pagdagsa ng mga bibisita para sa undas. Mahigpit din ang pagbabantay ng mga otoridad sa labas ng sementeryo. Naglagay rin ng water truck sa harap ng sementeryo para sa libreng tubig mula sa lokal na pamahalaan. Huli ka magpagsalpok ng isang motorsiklo sa Center Island sa Taft Avenue sa Maynila. Patay po ang rider. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Dead on the spot ang motorcycle rider matapos sumalpok sa Center Island sa Taft Avenue, corner P.O. Campus Street sa Balate, Maynila, mag-aalas 12 ng hating gabi. Ayon sa Manila District Traffic Enforcement Unit ng MPD, pauwi na sana sa kanilang bahay ang 21 anyos na estudyante nang mangyari ang insidente. Sa kuha ng CCTV sa Barangay 719, may kita ang rider na may kabilisan ng pagpapatakbo. Maya-maya, bigla na lang siyang sumalpok sa Center Island. Sabi ng barangay, posibleng may iniwasang lubak ang rider. Tingin namin, parang may iniwasan siya siguro dun sa kasi parang may konting lubak dun sa may gitna ng ng LRT. Sa sobrang tuling niya siguro, kaya hindi niya na-control yung yung manibela niya. Dun siya tumumbok sa poste ng ng LRT. Sabi ng barangay, madalas may naaksidente sa bahaging yon ng Taft Avenue, lalo na paggabi. Accident prone po yan talaga yung Taft na yan. Yung mga stoplight siguro naghahabol sila na makaalpas agad sila. Paalala naman ng pamunuan ng barangay, mag-ingat sa pagmamaneho, sumunod sa speed limit at iba pang mga traffic rules. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Simula sa Sabado, November 1, bawal ng mangisda ng galunggong sa Northern Palawan. Simula na kasi ng close fishing season ng galunggong doon na magtatapos sa January 31, 2026. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, layo nito mabigyan ng panahon na lumaki at dumami ang mga galunggong para matiyak na hindi maubusan ng supply ang rehiyon. Sa Northern Palawan daw, nanggagaling ang karamihan ng mga isda na dinadala sa Metro Manila. Ayon sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture, nasa 280 pesos hanggang 400 pesos ang kada kilo ngayon ng galunggong sa ilang palengke sa National Capital Region. 160 pesos hanggang 300 pesos naman ang bangus. 140 pesos hanggang 170 pesos ang tilapia, habang 100 pesos hanggang 120 pesos ang tamban. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa Barangay Muzon South sa San Jose del Monte, Bulacan kahapon. Kita sa video ang mga pulis na yan na nagtago sa tricycle habang nakikipagbarilan sa isang lalaki na nag-amok. Dead on arrival sa ospital ang nabaril na suspect na si Kenneth Concepcion. Na-recover sa kanya ang isang baril at ilang basyo ng bala.
sugatan sa barilan ng isang tauhan ng BGMP na tumulong sa pagresponde. Ayon sa asawa ng suspect, pinoproblema nila mag-asawang pag-alis sa kanilang inuupang bahay dahil wala na silang pambayad. Hindi raw niya alam kung saan nakakuha ng baril ang kanyang mister. Hinanakit niya, sana raw ay nag-warning shot ang mga pulis dahil puro daw sa dibdib ang tama ng kanyang asawa. Inihingan pa ng GMA Integrated News ng reaksyon ng San Jose del Monte, Bulacan Police. Patay ang isang senior citizen matapos hatawin umano ng baseball bat ng isang lalaki dyan sa may Tondo, Maynila. Ang krimen nag-ugat daw dahil sa ingay. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Nakabulagta sa gilid ng bangketa ang isang lalaki ng madatna ng mga tauhan ng barangay sa Dagupan Extension, Barangay 184 sa Tondo, Maynila nitong Martes ng gabi. Ang 63 anyos na biktima, hinataw umano gamit ang baseball bat. Itinuturo ng kaanak ng biktima ang 37 anyos na kapitbahay nila na isang tricycle driver bilang suspect. Bumili po ako ng ulam. Nakita ko po, tumatakbo po yung bayaw ko, hinahabol po ni pinalo niya po dito. Yung bayaw ko po, pumunta po doon sa gilid ng sasakyan ng kulay green po. Tapos hindi na po nakalabas yung bayaw ko po. Barker daw sa Cubao ang biktima na bumisita lang sa kanila para sana maningil ng bayad sa kanyang paupahang kwarto. Tingin ng mga kaanak ng biktima, posibleng naingayan ng suspect sa biktima. Hindi rin daw ito ang unang beses na tinangka niyang saktan ang senior citizen. Pangatlo na pong beses yung inamba niya. Yung una po, hinabol niya rin po ng taga. Yung pangalawa po, ganun din po taga, na awat lang po. Kailan po yan? Mga June po yun. Hagip sana ng CCTV na to ang aktwal na pamamalo sa senior citizen na biktima. Pero sabi ng barangay, hindi yan gumagana noong mga oras na yon. Paliwanag ng barangay, actually nag-shutdown niya nung March pa, first quarter ng taon pa yata yun. Tapos, kanina lang nagawa. Actually dapat kahapon gagawin niya ng umaga pero dahil coding yung hindi nila nagawa. Sabi pa ng barangay, hindi rin nila aktwal na nakita ang pamamalo dahil abala sila noon sa pagproseso sa nahuli nilang magnanakaw. Sinubukan daw awatin ng isa nilang tanod ang suspect noong makita na sinusundan nito ang biktima. Nang umakyat umano ang tanod para ipaalam sa iba pang taga-barangay ang nangyayari, doon na naganap ang krimen. Isinugod sa ospital ang biktima pero hindi na siya umabot ng buhay. Pinuntahan ng barangay ang bahay ng suspect pero nakatakas na siya sakay ng isang e-bike. Sana sumuko siya para malaman natin kung ano talaga nangyari, bakit niya ginawa yun. Kasi hindi rin naman tama na papatay ka lang ng tao dahil ganun-ganun lang. Wala naman rason na mabigat. Patuloy na tinutugis ng Manila Police District ang suspect. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang mataas na opisyal ng gobyerno na nakatanggap umano ng kickback sa flood control projects ang posibleng isama sa mga kakasuhan ng ombudsman sa susunod na buwan. Balitang hatid ni Salima Refran. Target is really by November 25, we will have cases in the Sandigan Bayan already or filed with the Sandigan Bayan. Bago matapos ang Nobyembre, 6 na kaso ng flood control projects ang inaasang maiaakyat na sa Sandigan Bayan. Mga kasong graft, malversation, falsification at bribery. Una, ang substandard umanong 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro na kinontrata sa Sunwest Incorporated kung saan founder si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang mga kaso sa 5 ghost flood control projects naman sa Bulacan na unang inata sa Department of Justice, maaaring umakyat na rin daw sa Sandigan Bayan. Bukod kasi kina dating District Engineer Henry Alcantara, mga Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, at kontratistang Sally Santos ng Sims Construction, may isang mataas na opisyal daw ang napag-alamang kasama rin sa kickback sa mga proyekto. 3 of them involves a higher official. So sir, ito po ay hindi pa napapangalanan? Hindi pa. Sir, pwede na po ba? Sa indictment na, we'd rather that it ready when we file the case
that we name the official. Regarding dun sa officials, may mga sabi nga higher officials including senators. Ano na yan, basta indictable na sila ba yan, indictable sila sa Sandigan Bayan. That should give you a clue enough. Subpoenas will be forthcoming. We're hoping to have it sent out within the week, but the latest would be by next week. 13 reklamo naman ng DPWH at COA ang pumasok na sa preliminary investigation sa Ombudsman laban sa mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st Engineering District at sa mga kontratistang St. Timothy Construction, Wawaw Builders, Sims Construction at IM Corporation. Kaugnay naman yan sa siyam na maanomalyang flood control projects sa Bulacan na nagkakahalaga ng 249 million pesos. Pinag-aaralan na ni Ombudsman Remulla ang posibilidad ng pag-livestream ng mga ito. Samantala, iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman ang 421 ghost flood control projects na natukoy ng DPWH sa buong bansa. We have validation reports from the PNP about the projects being ghost projects. It's just that we have to check again with the bid documents about the location of the said ghost projects, so that we will not fail in terms of proving that these are ghost projects. Isa sa publiko naman ng Office of the Ombudsman ang mga desisyon ng mga dating ombudsman na sina Conchita Carpio Morales at Samuel Martires sa mga kasong administratibo at kriminal ni Senador Joel Villanueva. Pag-aaralan rin ni Ombudsman Remulla ang pagsasapubliko ng mga desisyon ng Office of the Ombudsman. Sanima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bumuo ang Department of Public Works and Highways ng grupo ng mga eksperto sa flood control na susuri sa mga proyekto bago ito mapondohan. Kabilang dito sina Dr. Mahar Lagmay ng University of the Philippines National Institute of Geological Sciences, Dr. Guillermo Tabios ng UP Institute of Civil Engineering at sa Department of Environment and Natural Resources Undersecretary Primo David. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, kukonsultuhin nila ang grupo para matiyak na hindi na magkaroon ng muli ng questionableng flood control projects. Kabilang din daw ito sa paghahanda nila para sa hihilingin nilang budget sa 2027 sa pagbuo ng isang flood control master plan. Walang papasok under my watch na flood control project local na hindi sasabihin nitong group of experts na to na tama yan, okay yan, dapat gawin yan. Inaasahang darami na mamayang hapon ng mga biyahero sa Batangas Port. At may ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, ngayong araw hanggang bukas ang inaasahang peak o dagsa ng mga pasahero rito sa Batangas Port na babiyahe para sa Undas. Ayon kay Batangas Port Manager Aurora Mendoza, mula noong October 23 hanggang kaninang 6 a.m., umabot na sa 68,000 ang mga pasahero. Sa ngayon, maluwag pa rito sa terminal. Posibleng mamayang hapon daw ang buhos ng mga pasahero. Noong nakaraang taon, hanggang sa araw na ito, umabot ang 78,000 ang mga pasahero. Pero nagsimula ang bilang ng October 26. Ayon kay Mendoza, wala pa namang iniuulat na untoward incidents. Paalala niya sa mga pasahero, huwag nang magdala ng mga bawal, gaya ng mga flammable material, matutulis na bagay, droga at alak. Pwedeng magdala ng pets pero dapat ay may permit daw mula sa mga ahensya ng pamahalaan gaya ng Bureau of Animal Industry. Sa ngayon, Rafi, ay nananatili ang mahigpit na seguridad dito sa pier at sa terminal pero regular naman ang ikot ng mga otoridad. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. House in the city ang naging sitwasyon sa bahagi ng Congressional Road Extension sa Caloocan. Ilang baka po kasi ang namataan sa gilid ng kalsada na nagbistulang bukid na. Pangamba ng ilang motorista, magdudulot yan ng disgrasya. Maging ang mga residente na peperwisyo na rin dahil sa masangsang na amoy roon. Ayon sa mga opisyal ng Barangay 173, matagal na nilang problema ang mga
paggala-galang baka. Hindi raw nila alam kung sino ang may-ari ng mga ito. Ang City Veterinary Office, gagawa sila ng temporary impounding facility para sa mga baka. Magbabayarin daw ng redemption fee ang sino mang tutubos sa mga ito. Kapag walang kumuha, pinag-aaralang i-auction ang mga baka. Gusto ng Independent Commission for Infrastructure na coordinated ang gobyerno para mapabilis daw ang pagbawi sa mga ari-arian ng mga isinasangkot sa mga questionableng flood control projects. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, nagpupulong nga sa mga oras na ito ang Independent Commission for Infrastructure at iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa pagbawi ng mga ari-arian ng mga personalidad na sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Ilan sa mga ahensyang nandito ay ang Ombudsman, Office of the Solicitor General, Anti-Money Laundering Council o AMLC, Bureau of Customs, Department of Public Works and Highways o DPWH at National Bureau of Investigation at iba pa. Sa kanyang opening statement, sinabi ni ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. na gusto nilang coordinated yung mga ahensya sa paghabol ng mga ari-arian ng mga sangkot. Tinawag niyang heinous at scandalous ang anomalya sa flood control project na iniimbestigahan ng komisyon. Paliwanag naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, maaaring magamit para sa purpose na yan yung Republic Act 1379 o yung batas tungkol sa forfeiture laban sa mga opisyal ng gobyernong mapatutunayang nagpayaman gamit ang mga pondo ng mga flood control projects. Titingnan lamang ng ang mga statement of assets, liabilities and net worth ng mga opisyal at maaaring unahin ang mga forfeiture cases kahit wala pang mga kasong kriminal na may sasampa laban sa mga sangkot sa anomalya. Dagdag naman ni DPWH Secretary Vince Dizon ay ang Office of the Solicitor General ang maaaring magsampa ng mga kaso sa Regional Trial Court. Narito po magkakasunod na pahayag ni Assistant Ombudsman Clavano, Secretary Dizon at ni Chairman Reyes. So when there's a disproportion between the amount in the SALN and the wealth that you see, yung lifestyle check, then you can forfeit what is over and excessive. Mas madali kaysa sa isang criminal na kaso, mas mabilis. We want the right hand to know what the left hand is doing. This is actually a unified approach to a heinous, scandalous crime that happened to our country. Connie, pagkatapos ng pulong ay magkakaroon ng press conference itong si Secretary Dizon kasama yung Civil Aviation Authority ng Pilipinas para naman pag-usapan yung status ng ilang mga air assets ng ilang personalidad na sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Connie. Maraming salamat, Joseph Morong. Magtatalaga ang Korte Suprema ng Special Courts na tututok sa mga kaso ng katiwalian sa infrastructure projects. Yan ay kung sakaling maisampa na ang mga ito sa Regional Trial Courts. Inatasan ng Korte Suprema ang Office of the Court Administrator na bantayang maigi ang mga kasong ito. Layo nitong mapabilis ang pagresolba ng mga ito. Bahagi ito ng mga ipatutupad na reforma ng Korte Suprema. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay ang isang motorcycle rider na nadisgrasya sa Mandawi sa Cebu. Sara, ano nangyari? Rafi, nagulungan ng dump truck ang rider. Sa kuha ng CCTV sa H. Cortez Street sa Barangay Banilad, makikitang nag-overtake ang isang motorsiklo sa dump truck. Biglang sumemplang ang rider at saka nagulungan. Ayon sa barangay, self-accident ang nangyari. Hindi na sila nagbigay ng iba pang detalye bilang respeto sa pamilya ng biktima. Hinihintay pa ang desisyon ng pamilya kung irereklamo ang truck driver na nasa kustudiya muna ng pulisya. Walang pahayag ang driver. Halos natakpan na ng malaking puno at nagtataas ang damo ay ilang nicho sa isang sementeryo sa Bacolod City. Nagrereklamo na ang ilang kaanak ng mga nakalibing sa Burgos Public Cemetery dahil parang napapabayaan na raw ang sementeryo. Ay ilang nicho kasi wala ng takip at sira-sira na.
May mga musuleo na ring parang ginawang tirahan. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na agad lilinisan ang sementeryo. Nagtulong-tulong naman ang ilang grupo sa paglilinis sa public cemetery sa Bato-Bato pang Limasugala sa Tawi-Tawi. Kasama sa mga tumulong ang Philippine Marines, lokal na pamahalaan at ilan pang volunteers. Taon-taon daw yang ginagawa sa sementeryo. Abiso sa mga kapuso nating motorista, pansamantalang papayagan ng Metro Manila Development Authority ang mga provincial bus sa EDSA para po sa Undas. Epektibo yan simula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga sa November 3. Ang mga provincial bus mula po sa North Luzon ay po pwedeng huminto sa mga terminal sa Cubao, Quezon City. Ang mga provincial bus naman na galing sa South Luzon ay hanggang sa Parañaque Integrated Terminal Exchange at Pasay lang. Bahagi po ito ng Oplan Undas 2025 na layong mapabilis ang biyahe ng mga pasahero. Kaugnay sa kanilang pagbabantay sa Undas, makakausap natin si PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Welcome po sa Balitang Hali. Sir Rafi, magandang tanghali po at salat po ng ating mga taga-subaybay. Opo, kamusta na po yung deployment ng PNP sa mga sementeryo sa bansa? Ilang pulis po yung inaasang i-deploy ng PNP ngayong Undas? Yes, Sir Rafi, naisla po natin i-share sa ating mga kababayan na aabot po sa halos 60,000 po ang ating pong magbabantay sa ating pong mga sementeryo, barrio, memorial parks. Katuwang natin dito, Sir Rafi, yung ating mga complement personnel galing po sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, sa Philippine Coast Guard. Ano po ba karaniwan ang concern ng PNP pagdating sa mga ganitong panahon? Para po sa Undas 2025, Sir Rafi, ang usual po na nare-record natin kaugnay ng halimbawa Undas 2024, ito yung mga paalala sa mga kababayan natin na patuloy na nagdadala ng mga braided weapon, alcoholic drinks, yung mga sounds po katulad ng karaoke at yung mga playing cards sa loob po ng mga ating memorial parks. Sa mga kabahayan naman pong iiwanan ng ating mga kababayan, meron ho bang concern na baka dumadami rin yung mga magnanakaw? Kasama po yan, Sir Rafi, sa ating pong deployment ngayon, Undas 2025, na kaya po dinoble natin yung ating pong deployment magmula sa 30,000 noong nakaraan. Ay babantayan din po ng Philippine National Police at ang ating pong mga partners, yung pong mga residential areas na kung saan alam po o nire-report po ng barangay na kung saan aalis po yung mga kababayan natin para magtungo sa kanilang mga probinsya, sa kanilang mga sementeryo. Opo. Sa ngayon, wala naman po kayo natatanggap na banta ngayong Undas? Wala pong natatanggap na banta ang Philippine National Police pero inherent naman po sa trabaho na ipagpatuloy lang po yung paggagather ng mga intelligence information kaugnay ng anumang banta, kaugnay ng Undas 2025. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Sir Rafi. Mabuhay po kayo. Si PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Webes latest mga mare at pare! For the very first time, si Kim Namjoon RM ng Global Supergroup BTS ang nag-deliver ng keynote address sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC CEO Summit. K-pop's shining success is proof that cultural diversity and creativity are the greatest human potential. A force with no borders, no limits to growth. Binigyang diin ng BTS leader sa kanyang speech ang kahalagahan ng diversity sa phenomenal success ng kanilang grupo. Ito rin daw ang dahilan kung bakit patuloy na minamahal ang K-pop culture sa buong mundo. Kinumpara rin niya ang K-pop music sa Korean dish na bibimbap. Isang fresh at new music daw ang nabubuo sa tuwing pinaghahalo ang unique aesthetic at emotions ng Korea sa elements ng Western music. May huge shout-out din si RM sa ARMY na naging rason na nakarating ang BTS sa iba't ibang award shows sa United Nations at ngayon sa APEC. K-pop's success didn't happen because one single culture was better. K-pop's success came from respecting diversity and embracing royal cultures, but still holding on to Korea's unique identity. When cultural barriers come down and different voices harmonize together, there's an explosion of creative energy.
Nakalinya ang mga bangkay na yan sa kalsada sa Rio de Janeiro sa Brazil. Kabilang sila sa hindi bababa sa 121 nasawi kasunod ng raid ng mga pulis kontra droga. Target noon ng pulisya ang isang malaking drug gang sa Brazil. Kabilang sa mga namatay ang 4 na pulis. Itinuturing itong deadliest police raid sa kasaysayan ng Brazil. Nagkilos protesta naman ang ilang residente para sa pananagutan sa mga nasawi. Ayon naman sa State Governor ng Rio de Janeiro, sa gubat nangyari ang operasyon kaya malabong may nadamay na sibilyan. National Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Umapela ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa desisyon ng International Criminal Court kaugnay sa kanilang jurisdiksyon sa kasong Crimes Against Humanity ni Duterte. Sa isang dokumento na may petsang October 28, 2025, hiniling ng defense team ni Duterte na baliktarin ng ICC ang desisyon, katigan na walang legal na basihan ang pagpapatuloy ng ICC proceedings sa kaso ni Duterte, pati palayain ang dating Pangulo ng walang kondisyon. Noong October 23 nang ibasura ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang pagkwestiyon ng kampo ni Duterte sa jurisdiksyon ng ICC. Ipinunto nila noon na sakop ng ICC jurisdiction ang mga pagpatay na ibinibintang kay Duterte mula noong 2011 hanggang 2019, kung kailan state party pa ang Pilipinas ng ICC. Kahit din daw kumalas na ang bansa sa Rome Statute, ay patuloy pa rin nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Particular ang paghiling ng Pilipinas noong November 2021 sa ICC na itigil ang kanilang investigasyon sa bansa. Pati ang pagsuko kay Duterte sa ICC matapos niyang maaresto nitong Marso. Mahigit 1.3 milyon na pasahero ang inaasahang daragsasan ni Aquino International Airport ngayon pong araw. Handa na ang pamunuan ng NAIA sa buhos ng mga pasahero ngayon para sa mga magbabakasyon o bibiyahe sa kanilang probinsya para sa undas. Payo nila sa mga pasahero, dumating na sa airport 3 oras bago ang kanilang flight pa ibang bansa, 2 oras naman kung domestic flight lang. Para raw ito matiyak na maayos sa magiging daloy ng mga pasahero sa paliparan. Ano nga ba ang magiging panahon ngayong long undas weekend? Makakausap po natin si Dr. John Manalo, ang weather specialist mula po sa Pag-asa. Magandang tanghali po. Magandang tanghali din po, Ma'am Connie. Ang tanong ho ng marami, uulanin ba ngayong long weekend? Ngayong long weekend ay malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas pa rin na maulap na kalangitan dahil magpapatuloy yung impluensya ng Intertropical Convergence Zone o yung salubungan ng hangin na galing sa Northern Hemisphere and Southern Hemisphere. Yung kaulapan na yan ay magdadala ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan lalo na sa buong Visayas, malaking bahagi ng Mindanao, kasama yung Metro Manila. Kaya magdala tayo ng payong lalo na sa undas. Dahil proteksyon ito, pag sikat ng araw sa tanghaling tapat ay magproteksyon tayo. And then pag uwi na tayo dahil sa hapon, mataas pa rin yung tsansa ng pag-ulan, ay proteksyon naman sa ating pag-uwi. Bukod sa Metro Manila at Visayas at malaking bahagi ng Mindanao, makakaranas din ng mga pag-ulan yung mga kababayan natin sa Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon at ganoon din naman sa eastern part ng Luzon dahil sa epekto ng northeast monsoon at yung posibleng mag-form na shear line at yun yung magko-contribute sa mataas na tsansa ng pag-ulan sa mga binanggit natin na lugar. Opo, at posible rin ho bang maging unang bagyo ngayong Nobyembre, yung binabantayang low pressure area malapit sa Mindanao? Yes, Ma'am Connie, yun yung i-consider natin. Mataas yung tsansa na ito yung unang magiging bagyo ngayong Nobyembre at kung maging bagyo na ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay bibigyan natin ito ng local name na Tino. Okay, at may tansya na ba kayo kung kailan pa lalong bababa ang temperatura ngayon pong maraming excited sa amihan season Sa mga susunod na linggo ay gradual po, unti-unti pababa yung magiging epekto niyan. Nagsisimula yan sa northernmost part ng Luzon and eventually ay pababa hanggang Central Luzon and then eventually sa Metro Manila. Pero yung kung gusto talaga natin yung pinakamalamig na, ay usually talagang December, January, February talaga natin siya pinakamararamdaman. Ayan, ilabas na ang jacket. Maraming pong salamat, Dr. John Manalo, ang ating weather specialist mula naman po sa Pag-asa.
Salamat din po. Nag-uwi ng mga medalya ang dalagitang Pinay weightlifter na si Joe De Peralta sa pagsabak niya sa 3rd Asian Youth Games sa Bahrain. Sa snatch event ng girls 57 kg category, nakuha niya ang silver matapos mabuhat ang 87 kg. Bronze naman ang nakuha niya sa clean and jerk event. Good job, Jody! Sa pinakahuling medal tally ng Asian Youth Games, pang-siyam sa ranking ang Pilipinas na may 6 na gold, 7 silver at 8 bronze medals. Bukod sa pagbisita sa mga yumaon nilang mahal sa buhay, may ilan ding dumadalaw sa puntod ng ilang sikat na personalidad. Kabilang dyan ang mga puntod ni National Artist for Film Fernando Poe Jr. at ni Queen of Philippine Movies Susan Roses. Sa harap ng kanilang musileo sa Manila North Cemetery, makikita ang tarpaulin ng mag-asawa. Nagpakuha ng litrato roon ang ilang fans. Sa ibaba ng tarpaulin may QR codes na pwedeng i-scan. Mapapanood doon ang video tributes para sa namayapang hari at reyna ng pelikulang Pilipino. Naglabas na ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ang lahat ng mga kasalukuyang senador. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na inilabas ni Senator Amy Marcos, nagdeklara siya ng total assets na umaabot ng halos 165 million pesos. Kabilang dito ang ilang residential, commercial at agricultural lands na nagkakahalaga ng mahigit 74 million pesos, 59.5 million na cash at mga sasakyan at shares na umaabot ng 16.6 million pesos. Pero hindi pa kasama rito ang kanyang share sa mga hindi pa natatapos na proseso sa hatian ng mana mula sa kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Wala siyang idineklarang liabilities o utang, kaya ang kanyang net worth ay halos 165 million pesos. Si Senator Alan Peter Cayetano naman, nagdeklara ng total assets na umaabot ng 110.6 million pesos. Kasama rito ang halos 13 million pesos na mga condominium unit, 30.5 million pesos na cash, mahigit 4 million pesos na halaga ng mga alahas, artworks at personal na gamit, at 30.7 million pesos na investments. Joint sal-en nila ito ng asawa niyang si Taguig City Mayor Lani Cayetano. May liabilities o utang silang umaabot ng 1.5 million pesos. Ang deklaradong net worth, mahigit 109 million pesos. Si Senator Bato de la Rosa naman, nagdeklara ng total assets na umaabot ng 61.3 million pesos. Malaking bahagi nito mula sa ilang residential at agricultural lots na halos 44.7 million. Nagdeklara siya ng total liabilities o kabuuang utang na umaabot ng mahigit 29 million pesos. Kaya ang kanyang net worth ay umaabot ng halos 32.3 million pesos. Sa ngayon, lahat na ng mga senador ay naglabas na ng kanilang sal-en. Base sa kanilang mga deklarasyon, pinakamalaking net worth si Senador Mark Villar, na sinundan ng kapwa-bilyonaryong si Senador Rafi Tulfo at kapatid niyang si Erwin Tulfo. Pinakamaliit naman ang idineklarang net worth ni na Senadora Risa Ontiveros at Senator Chis Escudero. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kumustahin na natin ang sitwasyon sa ilang bus terminal sa Metro Manila ngayon pong araw. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, Rafi, sa mga sandali ito ay nandito pa rin tayo sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange. At as of 11 a.m., umabot na sa mahigit 73,000 ang mga biyaherong na itatala dito sa terminal, no? At ngayong araw inaasahang magpipik, no, yung bilang ng mga biyaherong magsisipagbiyahe para makauwi sa kanilang mga lugar para sa undas. Ang good news, Rafi, mula sa pamunuan ng PITX ay may masasakyan pa naman sa mga oras na ito. Patuloy rin ang maigpit na pagbabantay sa seguridad, maging ang random drug testing sa mga driver at konduktor ng mga bumabiyahing bus dito. Samantala, nananatili namang maayos ang sitwasyon sa ilang bus terminal na dinaanan natin kanina sa may EDSA Cubao. Wala pang siksikan
di pa rin naman nagkakaubusan ng masasakyan. Ayon sa tauhan ng mga terminal sa lugar, karamihan ay panorte o di kaya na may pabikol. Mamaya hanggang bukas pa nila inaasahang dadagsa ang kanilang mga pasero, bagay na napaghandaan naman daw nila. Sapat daw ang kanilang mga bus at wala pa namang fully book sa mga sandaling ito. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Nadepensahan ni Melvin L. Gringo Jerusalem ang kanyang WBC World Minimum Weight title. Panalo ang Pinoy na si Melvin via unanimous decision laban kay Shakolwa Kuse ng South Africa. Sa parehong event, nakuha ni Pinoy Olympian Yumir Marshall ang kauna-unahan niyang pro title. Nagwagi siya laban kay Eddie Colmenares ng Venezuela para maging WBC International Middleweight Champion. Bahagi po ang mga laban nila ng ika-50 anibersaryo ng Thrilla in Manila sa Quezon City na pinanood naman ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Kasama si Pinoy boxing legend at dating senador at bagong International Boxing Association Vice President Manny Pacquiao. Makapanindig balahibo kung ituring ni star of the new gen Jillian Ward ang kanyang challenging role sa horror film na Kapuso Mo, Jessica Soho, Gabi ng Lagim. Tiyak na maghahatid ng katatakutan ngayong Nobyembre ang karakter ni Jillian. Tila sinaniban kasi ang role niya sa pelikula. Ang kanyang storya, isa sa 3 kwento na kasama sa Kapuso Mo, Jessica Soho, Gabi ng Lagim. Once-in-a-lifetime experience daw ang pagganap ni Jillian sa horror film. Dahil bukod sa dalang takot ng pelikula, naramdaman niya rin ang damang dalawang kilabot in real life sa isang simbahan kung saan sila nag-shoot. Very happy naman si Elijah Canlas na makatrabaho sa unang horror film niya with GMA Pictures ang mga Kapuso star. Kabilang din sa cast ng pelikula sina Sanya Lopez at Miguel Tan Felix. Mapapanood ang KMJS Gabi ng Lagim, the movie, sa mga sinihan simula sa November 26. Samantala, bago po ang undas, kanya-kanyang aktibidad ang ilan para gunitain ang Halloween. Gaya na lang sa Molo District sa Iloilo City kung saan isang parada ang ginawa kasama ang mga bata at kabataan. Ang kanilang bihis, gaya sa mga santo. Ayan, bumida nga po ang mga biblical characters sa parada ng mga santo ng San Jose Obrero Parish. May ilang nag-ala Jesus Christ, meron ding hari, mga apostol at anghel. Noong nakaraang taon, sinimulan ang aktibidad na yan. Sa Banate, Iloilo naman, mahigit 100 kabataan ang lumahok sa Parade of Saints sa Parokya Katolika ni San Juan Bautista. May mga nakasuot bilang apostol at Berheng Maria. Taon-taon ding isinasagawa ang aktibidad mula noong 2015. Ayon sa Archdiocese of Haro, layunin ng aktibidad na mapukaw ang mga atensyon ng kabataan sa banal na buhay ng mga santo. Sa Lawag, Ilocos Norte, mabenta naman ang atang o pagkain na iniaalay para sa mga yumao. Gawa sa iba't ibang kakanin gaya ng patupat, linapet, pilais at busi. Madalas yang iniaalay tuwing undas o padasal sa mga yumao. Oh, nakakatuwa naman, at least may paalala ang simbahan na ang Halloween kasi minsan katatakutan, hindi ba? O ibalik naman natin yung values na nakuha natin, tularan natin yung mga santo. Kung paano sila namuhay, di ba, para sa Panginoon. Oo, medyo commercialized na kasi lately yung paggunita natin ito. Dapat ibalik natin sa pag-alala sa ating mga yumao. Kaya nga All Saints Day. Di ba yung All Saints Day, kaya yan. May mga santo, iba't ibang santo. Ang cute ng mga bata. Ang cute. At nagutom naman ako dun sa alay. Busog na busog daw yung mga sepulturero. At ito ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.